Magandang umaga po. Pastor Alan po para sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ngayong umaga. Nais kong basahin ang Psalm 27 verses 1 to 3. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked, even mine enemies and my foes, come upon me to eat up my flesh, they stumble and fell. Though an host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this will I be confident. Pag po tayo natatakot, saan ho tayo dapat nakafocus? Yan po nais kong share sa inyo, anti-fear focus. Kung meron man mayroong dakila at totoong rason na palaging matatakotin, isa na po dito si King David. Alam niyo naman po, mula nang siya ay ma-anoint as king, lagi na lang po siya nagtatago, umiiwas, at maraming bagay sa kanyang buhay ang nangyayaring hindi maganda. Kaya kung may reason para matakot, siya na siguro. This was a man on the run for his life. May pagkakataon na siya ay sinibat, siya ay pinagkanulo ng kanyang sariling anak, dozens of battles in his life. Mula nung siya'y bata, higante, hinarap, napakaraming katatakutan ang hinarap ng haring ito. Yes, he had a reason to quake his fear. Pwede siyang manginig palagi, every single day of his life. Yet, where do we see him in turn in the midst of fear? Yun ang maganda eh. Sa gitna ng lahat na nakakatakot sa paligid, saan ho siya at anong ginagawa niya? Mula po dito sa ating binasa, makikita niyo po kung ano ang kanyang ginawa. To illustrate po ito, alam niyo po ba, glass overhang, isa po itong isang extended na lugar sa isang napakataas na building na made of glass. As if parang wala hong support pag ikaw ay tumungtong doon. O kayong tinatawag nilang glass bridge. Tinignan ko sa isang sabi doon, yung Willis Tower Glass sa Chicago, ang taas po nito ay 1,353 feet high. Parang nakatungtong lang ho sa isang glass. Kaya yung Grand Canyon Skywalk, 4,000 feet high. At sa China, napakaraming ganito. Palalakarin ka sa isang tulay na yari lamang sa isang glass. Kitang-kita mo sa baba ang mga bundok at kayo nasa taas. Ang maganda po dito sa glass bridge ay nagawa ng mga architect at designer na maitago ang mga support at tila baga po ang nakikita mo lang ay yung pure glass na lalakaran. At ang hamon po dito is to overcome your fear na maglakad ka sa isang pure glass. Yung iisipin, paano kung mabasag? Paano kung hindi kayanin? So, ito ay isang uri ng challenge para ikaw ay maglakad sa isang lugar na kung saan gagamitin mo lang ay yung faith. Sabi nga, the only thing that you can do ay yung kung isipin mo na ang glass na to ay may talagang support at kayang-kaya kang niyang suportahan at hindi ka maano. Para ho sa buhay natin, kailangan din po natin, it's either your faith o yung fear. Ang fear po nangyayari lamang kung ang ating focus ay sa ating sarili, sa ating sitwasyon, sa ating magagawa at sa ating resources. Pero ang faith nangyayari kung isi-shift mo ang iyong pananampalataya sa Diyos, sa kanyang magagawa, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kaalaman. Dito si David, nilagay niya ang kanyang sarili sa panahon na siya po ay mayroong katatakutan sa buhay. Marahil ngayong umaga mayroon tayong kinatatakutan, pero nais ko pong i-share sa inyo ang tatlong bagay na pwede nating fokusan kagaya ni David pag tayo ay may nakakatakutan. Unang-una, nais ko lang pong i-note sa inyo, ginamit ni David ang salitang my Lord sa verse 1. The Lord is my light. Yung salitang the Lord, ginamit niya po ang salitang Yahweh
kung saan it's a personal name, I am. Gusto po iparamdam ni David na sa tuwing tayo may kinatatakutan, meron tayong sariling Diyos, ang iyong amang Diyos na pwedeng puntahan at kapitan. Yun lang pong salitang Diyos na ito na Yahweh ay sapat na para mawala ang ating takot sa ating buhay dahil ang salitang Yahweh o ang pangalan Yahweh ay nanganguluang self-existing one, the most powerful one, the only and true God na hindi nawawala, hindi umaalis at laging nandyan. Sa halip na gamitin niya yung salitang Elohim or El, yan po ay general term para sa Diyos na ginagamit. Sa tuwing tayo may kinatatakutan, puntahan natin ang personal nating Diyos. Saan tayo dapat focus? Sabi ni David sa verse 1, the light. The Lord is my light. Alam niyo po yung sabihin ng light, by definition, literally, it drives out darkness immediately. Ang darkness ay palaging sumisimbolo kay Satanas at sa kanyang mga maling gawa. Pag tayo'y nasa sa isang madilim na bahagi ng ating buhay, hindi natin nakikita, natatakot tayo syempre. Dahil hindi natin alam ang future at kung anong mayroon. Pero kapag ang Diyos ay nasa ating buhay at nilagay mo, automatic itong i-drive up ang darkness dahil siya ay light. Ng chapter 27, He is my salvation. Sabihin po, He will deliver us. Naalala niyo po ba? He deliver us from sin and the consequences of sin. Kung yun ngang pinakang malaking problema natin ay nagawa ng Diyos na alisin sa atin, ito pa kayang pwedeng mangyari ngayon sa atin na maliit na bagay? Sa tuwing tayo may kinatatakutan, tatandaan lang po natin, lagi ang Diyos ang magliligtas sa atin at hindi niya tayo pababayaan. Ang suporta ng Diyos ay palaging nandoon. Kagaya ng glass bridge, ang mga support po noon ay hindi mo nakikita pero totoong nandun. Ganun din paniwalaan nila ng Diyos. Huwag kang matakot ngayong umaga. Merong salvation para sa iyo, Diyos. At last, sabi niya po sa verse 21, the Lord is my strength. Yung strength po niya actually ay stronghold. Kasi kung makikita sa verse 3, ang sabi niya, though an host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this will I be confident. Yung sa mga salitang pong war, army, yan po ay giyera. Nung araw pong panahon, magiging confident ka at kampante kung ngayong kampo ay may mataas na muog o wall at na ikaw ay may magandang depensa. Ganyan po nung panahon. Safe ka. Sabi po ng Diyos sa ating umaga, ang kanyang kamay na makapangyarihan ang magsisilbing wall sa atin. So sa negosyo mo, sa iyong buhay, sa iyong mga anak, sa ating pamilya, palagi ang Diyos ang magiging wall natin at stronghold natin. Kung ang Diyos ay nasa atin, o sino pa ba pwedeng lumaban sa atin? Mayroon pa bang kakaya niyan? Wala na po. Sa tatlong yan, the light, the salvation, the stronghold, kung yan ang focus natin, mawawalang takot natin ngayong umaga. Napakaganda ang kanyang conclusion sa verse 3. Ang sabi niya po sa verse 3, yung pinakahuli, though the host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, ito, in this will I be confident. Hindi lang ko tatanggalin ng takot, kundi bibigyan tayo ng confidence na harapin ang lahat ng bagay na mangyari ngayong umaga dahil ang Diyos natin ang light, salvation, and strong hold. Alam niyo kung nakakatakot lang kung problema tayo. Ang problema lang na pag natatakot tayo. Pero kung walang takot at confident ka, kakayanin natin. Yan ang ating Diyos. Meron ka po ba ngayon pinagdadaanan? Meron ka pong problema ngayon na kinatatakutan? Hayaan mo ang Diyos ang maging liwanag. Hayaan mo ang Diyos ang isipin mo magliligtas sa iyo. Hayaan mo na siya ang maging stronghold mo ngayon. Hindi ka dapat matakot. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Kayo ang aming ilaw. Kayo ang aming stronghold. Kayo ang aming salvation. Tulungan niyo kami sa lahat ng bagay na haharapin namin umaga. Alam namin, kakayanin namin ito dahil ikaw ang aming kasama. Pagpalain niyo po kami ngayong umaga sa pangalan ni Jesus.